Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid ulit sa isang medyo komplikadong usaping legal? Mukhang handa na. Ano bang kaso ang bubusisiin natin ngayon? Ngayon, tatalakayin natin itong bagong desisyon ng Korte Suprema. GR No 263098. Ito yung kaso ni Noel Untalan laban sa People of the Philippines. Bagong labas lang ito, February 17, 2025. Untalan case. Oo, narinig ko nga yan. Mahalaga yan. Oo nga eh. Ang pag-uusapan natin, syempre base mismo dun sa opisyal na desisyon. Ang goal natin, himayin natin yung mga facts, intindihin yung hatol, at syempre, yung mga legal na prinsipyo sa likod nito. Sige. Magandang pag-usapan yan. Okay, simulan natin dito sa parang central question ng kaso, no? Gaano ba kahalaga yung intensyon sa isang krimen? Lalo na kung ang krimen ay malum prohibitum. Malum prohibitum. Yung mga bawal dahil lang may batas na nagsasabing bawal. Tama. Gaya nitong illegal possession of firearms. Ang tanong, sapat na bang mahuli ka na may illegal na baril sa puder mo, sabihin na nating sa bahay mo, para masabing guilty ka na? O kailangan pa ring patunayan? Alam mo yon na may intensyon kang angkinin talaga yon. Naku, napaka-timely ng tanong na yan. Kasi itong kasong Untalan, nagbibigay talaga ng paglilinaw ang Korte Suprema dyan sa mismong konsepto ng possession sa batas natin ng armas. Sige nga, tingnan natin kung paano tinimbang ng korte yan. Oo, titingnan natin yung mga elemento, pati yung depensa. Malaking bagay yung depensa dito eh. Okay, so unahin natin yung facts. Si Noel Untalan. Sinampahan siya ng illegal possession. Ang specific na item ay isang M16 rifle. Baby Elicio daw, serial number RP 133831. Oo, kasama pa yung 10 bala para sa Caldat 556, tapos isang short magazine. At nakuha raw to lahat sa bahay niya sa Imos, Cavite. Madaling araw yun, July 22, 2009. Medyo matagal na rin pala, no? Oo, matagal na. Ayon sa version ng prosekusyon, specifically yung mga pulis ng PNP-CIGG, pinungunahan ni Police Inspector Fortunato Lachica, nag-serve sila ng search warrant. Search warrant number 129009, mga 5:30 ng umaga daw. May search warrant pala. Legal yung pagpasok. Oo, galing kay Judge Cesar Mangrobang ng RTC Imos. At may kasama pa raw silang testigo, isang barangay kagawad, si Bernardo Sakilayan. Okay, ano raw ang nangyari nung search? Ang sabi ng mga pulis, si Untalan mismo daw, kusang loob na nag-abot sa kanila nung M16, nung mga bala, pati nung magasin, voluntaryo daw. Talaga, kusang loob. Tapos syempre, hinanapan ng papeles. May naipakita ba? Lisensya, permit? Ayun na nga, sabi ng pulis, wala raw mapakita si Untalan, kaya inimbentaryo agad ni SPO1 Dionisio Enriquez yung mga nakuha. Tapos itong inventory sheet, pinirmahan daw ni Untalan mismo ni Kagawad Sakilayan at ni SPO1 Enriquez. May pirma pa ni Untalan. Mukhang matibay na ebidensya yun para sa prosekusyon. Oo, yun ang naging basehan nila para isampa yung kaso, paglabag sa PD 1866 as amended by RA 8294. Pero alam mo naman, lagi may dalawang side yan. Ano naman yung version ng depensa ni Untalan? Dito raw yung twist, no? Oo, dito nga, malaki. Sabi ng depensa, may matinding threat daw sa buhay ni Untalan noon kasi yung kapatid niya, si Rolando Untalan, tsaka isang kasama, si Melvin Lagera, biglang nawala. Pinaghihinala ang pinatay. Grabe naman. So, delikado pala talaga siya. Oo, dahil daw dyan, isang police official, si PSINSP Randy Moratala, nag-issue ng Detailed Security Assignment, June 10, 2009 yun, Talan. Yung dokumento, tinatalaga sina PO3 Rionel Cosaren at PO2 Jude Kamitan bilang security detail niya habang iniimbestigahan yung pagkawala ng kapatid niya. May police escort pala siya. At dito na papasok yung pinaka-crucial na ebidensya ng depensa. Yung M16 rifle na nakuha sa bahay ni Untalan na may parehong serial number RP 133831BB. Oh, ano meron doon? Opisyal na naka-issue pala yun kay PO3 Cosaren, yung isa sa mga security detail niya, galing mismo sa PNP. Teka.
yung mismong baril na nakuha, pag-aari pala ng PNP at naka-issue sa pulis na nagbabantay sa kanya? Eksakto. Hindi lang yung baril, pati yung 2 magasin at 60 pirasong bala ng 5.56. Lahat yan nakalista sa isang memorandum receipt. Petsado ring June 10, 2009. Pinirmahan ni PO3 Causaren, patunay na tinanggap niya mula sa PNP Regional Intelligence Division para gamitin sa official duty niya. Wow! Ang linaw nung dokumento? Oo, at tumestigo pa raw sina PO3 Causaren at PO2 Kamitan na madalas silang natutulog o nag-o-overnight sa bahay ni Untalan kasi utos daw yon ng hepe nila si Police Chief Superintendent Leo Francisco bilang parte ng security duty niya. Okay, so kung ganon yung setup, ano raw ang nangyari nung araw ng search, July 22, 2009, ayon sa depensa? Kasi iba yung sinabi ng CIDG eh. Ibang-iba nga. Ang sabi nila nasa Camp Pantalyong Garcia daw sa Ayos, sina PO3 Causaren at PO2 Kamitan, nang biglang tumawag si Untalan. Sabi ni Untalan, may mga taga-CIDG daw sa bahay niya, may search warrant. So wala sila doon nung dumating yung CIDG? Wala. Kaya bumalik daw sila agad. At ito yung critical na parte. Sabi ni PO3 Causaren, bago pa raw mag-umpisa yung search ng CIDG, inutusan niya si Untalan na kunin at ilabas yung M16 rifle. Kasi naiwan niya ni Causaren sa loob ng bahay. So inutos pala ni Causaren na ilabas, hindi kusang loob ni Untalan. Ganun ang sabi ni Causaren. At sinabi pa raw niya agad sa mga taga-CIDG na, "Oy, service firearm ko yan, sakop ng memorandum receipt." Nagbanggaan talaga yung dalawang version. Isang voluntaryong sumuko, isang inutusan lang ng may-ari, na pulis pala, na ilabas yung baril. Paano to niresolva ng mga korte? Sa RTC muna, Regional Trial Court. Anong hatol nila? Sa RTC, talo si Untalan. Hinatulan siyang guilty. Ang sentensya, 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon. May multa pa, 30,000 pesos. Guilty pa rin. So parang mas pinaniwalaan nila yung version ng CIDG? O may ibang rason? Ang rason ng RTC medya simple. Para sa kanila, napatunayan yung 2 basic elements. Una, may baril at bala na nakuha sa bahay ni Untalan. Pangalawa, wala siyang lisensya. Kahit na sinabi ng depensa na kay Causaren yun. Oo, sabi ng RTC, hindi raw yun importante. Kasi daw, nung iniwan ni Causaren yung baril sa bahay ni Untalan, nagkaroon si Untalan ng tinatawag nilang constructive possession. Eto na naman yung constructive possession. Ano nga ulit to para malinaw sa atin? Ito yung konsepto na kahit di mo hawak physically, kung nasa lugar na under your control, like yung bahay mo, at may power ka to manage it, parang possession mo na rin, kahit di mo physically tangan. Okay, gets. Parang yung gamit mo sa kwarto mo kahit di mo hawak. Ganun nga. So para sa RTC, sapat na yon. Nasa constructive possession ni Untalan, wala siyang lisensya, boom, guilty. Hindi na raw relevant kung sino may-ari. Basta nasa kontrol niya. Malino yung logic ng RTC. Kahit medyo strikto. Pero syempre, umapela si Untalan, no, saan napunta? Umakyat sa Court of Appeals, sa CA. Pero nako, sa desisyon nila noong October 28, 2021, kinatigan pa rin ng CA yung conviction. Guilty pa rin si Untalan. Kinatigan din. May binago ba sila kahit konti? Sa parusa o sa reasoning? Sa parusa, may inayos sila ng konti para umayon sa indeterminate sentence law. Pero basically, guilty pa rin. Yung multa, PHP 30,000, andun pa rin. At oo, dinagdagan pa nila yung reasoning. Mas idiniin pa nila yung konsepto ng malum prohibitum. Binalikan nila yung malum prohibitum. Ano sabi nila? Sabi ng CA, dahil nga malum prohibitum, ang illegal possession of firearms, hindi na raw talaga kailangang patunayan yung criminal intent, yung masamang hangarin. Ang importante lang daw, nagpossess ka physically or constructively ng baril na walang lisensya. Yun na yun. So kahit hindi mo intensyong angkinin, basta alam mong nandun. Parang ganun ang dating. Sapat na raw na alam ni Untalan na andun yung baril sa bahay niya. Tapos, dinagdag pa ng CA, since pumayag naman daw si Untalan sa authenticity ng search warrant nung pre-trial, hindi na niya pwedeng questionin yon sa apela. Parang tapos na yung issue dun. Nako,
Mukhang talo na talaga si Untalan based sa RTC at CA, parehong-pareho sila ng tingin eh. Pero umabot pa pala sa Korte Suprema. Dito na siguro yung main event. Ano ang final verdict ng Supreme Court? Ito na nga, dito nagkaroon ng total reversal. Sa desisyon na sinulat ni Justice Amy Lazaro Javier para sa Second Division, binaliktad nila lahat. Ang hatol, si Noel Untalan, acquitted, pinawalang sala. Talaga? Acquitted. Paanong nangyari yun after ng RTC at CA? Ang linaw na nakuha yung baril sa bahay niya tapos wala siyang lisensya. Ano yung game changer? Kinilala ng Korte Suprema, oo, totoo. Andun yung dalawang classic elements. May baril, walang lisensya si Untahang. May certification pa nga galing sa PNP Firearms and Explosives Office na wala siyang lisensya. Pero Pero? Ano yung pero? may isa pang elemento, sabi ng Korte Suprema, na dapat mapatunayan. Kahit pa malumong prohibitum ang kaso. At ito yung kinatawag na animus possidendi. Animus possidendi. Ulitin mo nga, animus possidendi. Ano yan? Ito ba yung susi? Oo, ito mismo yung naging susi. Latin yan eh. Ang ibig sabihin, intent to possess. Yung intensyon o layunin na magmay-ari, mag-angkin, o sadyang ipasayalim sa kontrol mo yung isang bagay. So hindi lang basta physical possession or constructive possession. Kailangan may mental element, may intensyon. Tumpak, hindi sapat na nasa paligid mo lang yung bagay. Kailangan mapakita na may hangarin kang ituring na sa'yo yun. Parang state of mind ba? Para ma-explain to, binalikan ng Korte Suprema yung mga landmark cases eh. Tulad ng Bel Rosario v. People ng 2001, tsaka yung People v. De Gracia ng 1994. Ang turo daw dyan, hindi sapat na physically or constructively nasa iyo yung illegal na bagay, dapat mapatunayan din ng prosekusyon na may animus possidendi ka. Kahit malum prohibitum, akala ko ba intent doesn't matter sa malum prohibitum? Yun nga ang nilinaw ng Korte Suprema dito. Kahit malum prohibitum, yung animus possidendi, yung intensyong magposes, ay kailangan pa ring elemento. Hindi raw ito nawawala. Ang sabi nila, hindi porket nasa bahay mo, automatic na may animus possidendi ka na. Kailangan pa rin ng prueba ng intensyon na yon. Ito ng depensa na. Take note, hindi naman kinontra o pinabulaanan ng prosekusyon. Yung detailed security assignment. Patunay na security detail nga si Cosaren. At yung memorandum receipt. Detalyadong nakalista doon na yung mismong baril, magasin at bala na nakuha, pag-aari ng KNP at naka-issue kay PO3 Cosaren para sa official duty niya na bantayan si Untalan. So yung mga dokumento mismo ang nagpapatunay na hindi kay Untalan yung baril. Oo. Para sa Korte Suprema, sobrang linaw daw nito. Ang baril, hindi kay Untalan. Sa PNP yon. Gamit lang ni Cosaren para sa trabaho niya na protektahan si Untalan dahil may threat nga. Dahil dito, sabi ng korte, imposible na nagkaroon ng intention si Untalan na angkinin yung baril na iposes para sa sarili niya. Wala siyang animus possidendi. Pero teka, paano yung argument ng RTC at CA na naiwan nga ni Cosaren sa bahay ni Untalan? Hindi ba yung nag-create ng constructive possession na may kasamang intent? Dito nagbigay ng clarification ang Korte Suprema. Yung simpleng pag-iwan daw ni PO3 Cosaren ng service firearm niya sa bahay ni Untalan, hindi yun automatic na naglilipat ng legal possession kay Untalan. Sabi pa ng Korte, malay natin, baka hindi nga alam ni Untalan na naiwan pala yun doon. Posibleng ganun. Oo. At bimalikan nila yung konsepto ng animus possidendi bilang isang state of mind, sabi nga sa kasong De Guzman v. People 2021. Makikita lang daw ito sa mga kilos ng akusado at sa buong sirkumstansyas. Sa kaso ni Untalan, lahat daw ng ebidensya at sirkumstansya ang itinuturo walang ganong intensyon. Yung baril na nanatiling pag-aari ng PNP at nasa legal na posesyon ni Cosaren, kahit naiwan pa physically sa bahay ni Untalan. Grabe! Ang linaw ng paliwanag. So, dahil bigo ang prosekusyon na patunayan yung animus possidendi, yung intensyong angkinin, bagsak yung kaso. Kahit pa nandun yung baril at walang lisensya si Untalan, kulang ng isang crucial element. Kaya acquittal. Tama ba yung intindi ko? Tumpak na tumpak. At yan ang bigat nitong desisyon.
Isang malakas na reminder to sa lahat, mga abogado, prosecutors, judges, pati na rin sa atin na yung animus possidendi, hindi lang yan basta legal jargon. Critical na sangkap yan na kailangang patunayan. Kahit sa malum prohibitum cases? Oo, kahit sa malong prohibitum tulad ng illegal possession of firearms. Nililinaw nito na hindi automatic ang conviction porket may nakitang kontrabando sa lugar mo. Kailangan pa rin ng ebidensya ng intensyong angkinin yun. Ang implikasyon nito parang mas humirap ang trabaho ng prosecution. Hindi na lang basta physical evidence at certification ng walang lisensya ang kailangan nila. Kailangan pa nilang pasukin yung isip ng akusado. Pwede mong sabihin ganun, mas mataas na standard of proof, kumbaga, para sa elementong to. Kailangan nilang ipakita, through circumstances siguro, na may intensyon talaga. Pero sa kabilang dako, napakalaking proteksyon din nito para sa mga mamamayan, di ba? Proteksyon saan? Proteksyon laban sa posibleng maling akusasyon. O kaya yung mga sitwasyon na nadamay ka lang. O mas malala, yung tinaniman ka ng ebidensya. Pinipigilan nito yung automatic assumption of guilt based solely on presence. Kailangan ng pruweba ng intensyon. Oo nga no. May point ka dyan. So, sa pagtatapos nitong ating usapan, kitang-kita natin yung pagkakaiba ng simpleng nandoon lang yung bagay sa lugar mo versus yung talagang may intensyon kang amkinin ito. At yung doktrina nga ng animus possidendi ang naging parang susi sa kalayaan ni Noel Untalan dito. Tama. At ito na rin siguro ang iiwan nating pagninilay para sa iyo na nakikinig. Alam naman natin, malala pa rin ang problema sa loose firearms sa Pilipinas. Kailangan talagang aksyonan ng gobyerno yan for peace and order. Pero, paano natin mahanap yung tamang balanse? Balanse saan? Balanse sa pagitan ng pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na armas at sa pagprotekta naman sa karapatan ng bawat isa laban sa, alam mo na, posibleng pagkakamali o abuso. Lalo na't ang pinag-uusapan natin dito ay yung intention, yung animus possidendi na napakahirap patunayan or pabulaanan kasi nasa isip lang yan. Paano yun? Oo nga eh. Isang mabigat na tanong yan. Paano mo ipuprove yung nasa isip? Worth pondering yan. At mahalaga rin ang pananaw mo dito. Kung may naisip kang paraan o komento tungkol sa balancing yan, gusto naming marinig yan. Opo. At muli lang, para isummarize yung mga legal doctrines na napag-usapan natin. Ang sentro ay yung animus possidendi or intent to possess. Mahalaga tong elemento sa kasong illegal possession of firearms under PD 1866 as amended by RA 8294. Kahit pamalong prohibitum ito. Tandaan din natin yung pinagkaiba ng actual versus constructive possession at paano sila kailangang iugnay pa rin sa animus possidendi. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Kung nakita mong kapakipakinabang to at gusto mo pa ng mga ganitong talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka lagi. At para lang sa kaalaman ng lahat, ang mga impormasyong tinalakay natin ay base sa opisyal na desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR number 263099, Noel Untalan Yesariel versus People of the Philippines na may petsang Pebraro 17, 2025. Hanggang sa susunod na pagsisid natin. Paalam muna.